Eto po ang magiging topic natin for today. Saldi ko, hindi pauuwiin. Bakit? Pakalawa, Inday, kinasuhan. Eto na, medyo delikado 'to, baka posible. Eto na ang magpapabagsak, kay BP Inday. Saldi ko, nagbago ng pag-iisip. Trojan horse nga ba? Iba ang kwento nitong si Saldi ko, mamaya pag-usapan natin. Mga artistang ginagamit at nagpapagamit sa diversion. Pang-apat, Boying, protektado si Martin Romualdez. Di umano. Pang-lima, may nagmamaganda sa NBI. Lisa, ikaw ba yan? Ay, Bongbong, ginagamit ang kabataan. Yan po ang mga ilan-ilan nating pag-uusapan pero bukod diyan ay marami pa po. So ako po ay nagpapaalala, huwag niyo pong kakalimutang i-like po itong vlog na ito. At doon sa mga hindi pa po natin subscriber, sana mag-subscribe kayo and mapanood niyo rin itong vlog na ito simula hanggang sa matapos. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin ang ating vlog. Sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito simulan po natin dito sa presidente ninyo. Aba, ito nagsasalita na ngayon si Bongbong. Ito ang kanilang gustong palabasin sa media na ito si Bongbong ay hindi adik. Ito pong paglabas-labas ni Bongbong, pinapakita niya yan na, teka muna eto araw-araw, okay? Kasi sinasabi ng taong bayan, ako ay nagtatago. Oo, 'di ba? Pansin niyo naman, lilitaw lulubog ito, eh. Minsan ilang araw mawawala, pero eto ngayon nag-a-active siya, nagpapakita siya, kahit saglitan siguro saglitang paglabas niya sa mga videos, wala naman nagtatanong. So, hindi mo rin makita talaga kung ano ang talagang pag-iisip nito si Bongbong. So scripted 'yan. Ginawa lang 'yan ng kung sino man. Siguro yung bumubulong-bulong sa tabi niya 'pag natutulog o siguro yung bumubulong-bulong sa tabi niya kung sino man 'yon. Ginawa lang niyang script para basahin lang niya. Hindi natin alam kung alam niya nga ang pinagsasabi niya. Dahil marami na po itong binanggit, parang wala talaga sa katulad nung 'di ba, yung sa baril. Diyan sa kay OJC wala daw pumasok. Pero napakadami, 'di ba? Pipigilin niya lang yung sarili niya. Siguro magsasalita siya para hindi magngiwi-ngiwi yung ano niya, para makita na, teka muna araw-araw kita niyo hindi nang umingiwi-ngiwi ipin ko pero saglit lang 'yan, pipigilan niya 'yan, Ang gusto natin sana humarap siya sa taong bayan or humarap siya sa media na yung media ay nakakapagtanong. Hindi yung puro si Claire at si puro Claire. Sinimulan lang po natin sa ganyan kasi nakikita natin kung paano binabago ni Bongbong Marcos yung optics. 'Di ba? Napupunan nyo naman yan Ngayon, punang-puna napalay na ang labas niya. Yaan po ang gustong palabasin ni Bongbong Marcos. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Yan ang anunsyo ni Totoo naman kaya, kanselado na. Pangulong Bongbong Marcos kaugnay kay dating Congressman Zaldico, isa sa itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control project at budget insertion. May pinag-utos din ng Pangulo. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Sa huling impormasyon ng DILG, nasa Portugal umano nagtatago si Ko na noong Hunyo pa umalis ng bansa para raw magpagamot bago pa umusad ang mga investigasyon ukol sa flood control projects. Pero nauna na ring ibinalita ni DILG Secretary John Vic Remulla na may 2 passport na hawak si Ko. Bukod sa kanyang Philippine passport, ay mayroon din daw siyang Portuguese passport. Kaya ang tanong, mapapawi nga ba talaga si Ko sa bansa para mapanagot sa umanay pagkakasala? Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Ron. Ito muna, puntahan muna natin dito, okay? Ito si Saldico, meron na daw na-cancel na daw yung passport. Okay? Pero, ang sabi naman ng DILG, sa pangunguna ito ni John Vic Remulla,
meron din siyang Portuguese passport, hindi lang Philippine passport. So ang gustong palabasin, again, let's always look, tingnan lagi natin ano ang gustong palabasin na imahe ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito po ay kitang-kita na po natin, hindi lang po ngayon, that they are always after the optics. Hindi naman sila para solusyonan ang problema dito sa pagnanakaw sa korupsyon dahil hindi naman hinahabol yung mga mastermind. Hindi naman para matapos ang problema natin sa mga addiction. 'Di ba? Hindi naman sila nagpapadrug test. So ang gusto lang nila ay mapaganda ang imahe nila. Pero tingnan mo kung anong pinapalabas nila ditong optics. Kinancel na namin yung passport mo, kailangan mapauwi ka na. Pero yung DILG, bawi. Parang laban, bawi, laban, bawi. Good cop, bad cop, good cop, bad cop. Ganun po ang ibig niya sabihin. 'Di ba? Ginawa na ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin, kinansela na ang passport. Pero meron pa palang isang passport. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin, dapat dati niyo nang ginawa. Bakit pinaalis niyo si Saldico? Yan nga sinasabi, si Saldico mismo nagsabi na siya ay pinaalis nung magpinsan. Nung nagsalita si Saldico laban sa kanila, doon lang pinuntirya yung passport. Di nakakuha na to ng ibang passport. At posible sila pa ang naglakad nun. Galing pa sa kanila. There is a possibility dahil inutusan nga umalis to si Saldico. So kaya alam nila na mayroong passport na iba bukod sa Philippine passport. Dito po makikita natin na hindi po talaga seryoso itong gobyerno ni Marcos bukod sa hindi lutasin itong nakawan sa Ghost Project ay hindi mapauwi si Saldico. Abangan ninyo itong sinasabi ko, hindi pauuwiin si Saldico. Hindi mapapauwi si Saldico. Lahat ng sasabihin ni Bongbong, lahat ng sasabihin ng Remulla Brothers, all optics. Para kunwari, meron silang ginagawa. Pero hindi nila mapapauwi to. Hindi nila pauwiin to dahil delikado sila pag umuwi to si Saldico dahil ipagtuturo sila. Naintindihan? Puro drama lang tong pinaggagawa nila. Balikan natin yon. Passport. Kaya ang tanong, mapapauwi nga ba talaga si Ko sa bansa para mapanagot sa umano'y pagkakasala? Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain na wala siyang natanggap na impormasyon kaugnay sa pagkansela ng pasaporte ng kliyente. Ang tanging natanggap pa lang daw niya ay ang mosyon ng ombudsman na inihain sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Ayan, so di talaga natin alam kasi sa dulo nito sasabihin na-cancela na talaga passport. Sa dulo nitong balita nito ng GMA, sinabi na na-cancela na yung passport. Pero dito, hindi daw na-cancel, wala daw silang natatanggap na na-cancel yung passport ni Saldico. Alam naman natin niya, medyo tong gobyerno natin, mahilig lang talaga magsalita. 'Di ba? Kita natin si Boying, meron na daw warrant of arrest si Bato pero nasa cellphone lang niya. 'Di ba? Sa madaling salita, walang hard copy, soft copy lang. So mahilig lang sila magsalita ng ganyan pero malayo sa katotohanan. Pero tatandaan po natin, ito nakakaduda. Okay? Huwag po natin kakalimutan, dito tayo magdududa. May sinabi si Bongbong Marcos na sinusuhulan daw siya, binablackmail daw siya ni Saldico na wag lang cancelin yung passport niya pero hindi na maglalabas ng video si Saldico. 'Di ba? Naalala nyo? So hindi natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo dahil sabi nung abogado ni Saldico, hindi po, malayo po sa katotohanan yun. Isipin mo, bablackmailin mo, presidente, gago ka ba? Walang gagong gagawa nun. Pero, yan po ang nilabas. Ito kapuna-puna. After nun, nawala na si Saldico. Tapos, hindi ngayon lang lumabas
yung pagkakansela ng passport kasi ang usapin na sinasabi dito ni Bongbong Marcos yung pagkansela ng passport. Kaya nga naman, kung talagang hindi pa rin mapauwi si Saldico, tapos sinasabi ni Bongbong Marcos ay na-cancel na yung passport, posible nga na nagkaroon na sila ng usapin. Nag-uusap na tong dalawa. O teka muna, tatandaan po natin ha, eto si Saldico, kasabwat nila sa pagnanakaw. Ito pong tatlong ito, ha? Ito po ang mastermind. Bongbong, Tambaluslos, at si Saldico. Ginipit lang si Saldico kaya nagsalita pero tatandaan natin galit kay Sara yan. So pag nakuha ni Saldico yung gusto niyang proteksyon, hindi na rin magsasalita yan. Kaya lang nagsasalita yan, parang poker to. Nagbabluff lang. Di ba? Kasi inipit si Saldico eh. Nakikita nyo na. So, kung hindi mapauwi to si Saldico at wala nang nilabas na videos, tumpak na yan. May usapin na yan dalawa. Kasi sabi marami pang lalabas na videos. Even yung abogado sinasabi, merong text messages. Si Lisa, yung asawa ni Bongbong Marcos at si Saldico to prove, biglang nawala. So, hindi natin alam. Kung maglalabas ng biglang pasabog ito sa Pasko para itong pag-uusapan ng pamilya, we really don't know. But, andyan yung possibility. Nagkausap na si Bongbong Marcos at si Saldico. May 5 araw pa raw sila mula ngayon para magsumite ng kanilang oposisyon. Naniniwala rin si Attorney Rondain na hindi pa raw nakakapagpasyang 5th Division na kanselahin ito hanggat may oras pa siya para umapela. Bukod kay Ko, binanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang video message ang pagsuko ng contractor na si Sara Diskaya. Matatanda ang inunahan na ni Diskaya ang nakaambang warrant of arrest laban sa kanya at voluntaryong sumuko sa NBI kahapon. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kayo't na nakikita po natin, Anong warrant to pare? Sumuko na nga, gago. Gago ba ikaw? Ano to si Bongbong oh? maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa Kawawa rin itong Diskaya dahil ginawa itong fall guy eh. Ulitin natin, si Saldico, even yung talagang gumagawa ng pera para dun sa magpinsan na Tambaluslos at saka si Bongbong, sinubukan gawing fall guy. Diba? Para na mapagtakpan, hindi makarating sa kanila yung investigasyon. So ito yung Diskaya, no choice din sila eh. Ikukulong ito para na lang masabi. Kaya nga ako sa inyo, sinasabi ko po sa inyo, hindi po sa kinakampihan ko sila Diskaya, okay? Pero hindi po ako masaya kahit kaunti po na mapaparusahan sila Diskaya. Dapat po, huwag tayong papayag na i-divert ito. Itong usapin na ito, itong nakawan na ito, ay hindi po pwede na ligtas si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Saldico. Kung yung iba man, saka na pag-usapan. Pero kasi diversion yan eh. Pwede ba naman ang ikukulong mo yung mga yun? Yung iba, other than the three? Matutuwa ba kayo na iba ang makukulong? Pero itong tatlong nagpasasa na nagpapadeliver ng bilyon-bilyon kada buwan, ang saya ng buhay? Ano yan? Pinaikot ni Diskaya yung pera? Nang hindi kasabwat itong mga tatlong clowns na to? Itong si Tito Vic and Joey? Nakukuha niyo po. Huwag tayong papayag sa ganun. hustisya. Pangako pa ng Pangulo, Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Kita mo to.
Isa pa yan. Usaping mamay balikan na ako sa taong bayan. Isang gago to si Bongbong Marcos. Kasi yung PhilHealth na nagkakahalaga ng 60 billion, bukod pa dun sa 30 billion na pinag-uusapan, na meron pang umaabot na 112 billion. Okay, dun muna tayo sa 60 billion na sinabi ng Korte Suprema ay ibalik. At sinabi na rin ito sa one of the speeches ni Bongbong Marcos na ibabalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin nababalik. Sino naglipat doon? Di ba yung secretary mo? Tao mo yun sa executive na si Batman Recto? Nakuha niyo po? Hanggang ngayon hindi pa binabalik. Tapos planong ibalik galing sa 2026 budget. Sabi, niloloko talaga tayo na itong mga to. Mamaya pag-uusapan natin mabuti yun dahil hindi po pwede yan. Kaya sinasabi dito ni Bongbong Marcos na ito ay maibabalik. Napaka-ipokrito. Ha? Dapat kayo muna magbalik bago yung iba. Bago yung Diskaya, yes. Okay po yan, ibalik ng Diskaya kung sino man magbabalik. Pero teka muna. Kayo nagsasabing ibabalik hanggang ngayon hindi nyo pa na ibabalik. Para sa GMA Next po tayo. Ito, isa pa pong usapin ng diversion, okay? Sige, pag-usapan natin ito. Sinabi ni Trillanes na magmumula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Nako! Si Trillanes, no? Siya pa talaga ang magdidemanda ng plunder kay VP Sara. Desperado. Ito si Trillanes eh. Di ba siya yung nagsabi, if I'm not mistaken, siya yung nagsabi pagka naging presidente raw to si VP Sara, aalis siya. Ang dami na pong natatakot. Actually, yung mga komunista, takot na takot talaga. Yung mga makakaliwa, yung mga CPP-NPA, yung mga rebelde, natatakot na maging presidente to si VP Sara. Kaya they will do everything. Even yung mga pinklawan nag-uusap na po sila. Di ba? Makikita nyo naman sa vlogs nila na aminado sila, malakas talaga si Sara. Unless, ma-disqualify. Kaya nga ginagawa nilang lahat ng paraan, siraan si VP Sara nang sa ganoon ay hindi maging presidente. Ang problema sa ito, mga to, hindi na ba sila natuto na hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila? Dahil 3 taon na po nilang ginagawa yan. Lagpas 3 taon na po, 3 taong kalahati na nilang ginagawa. And yet, mahal pa rin ng taong bayan. Mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Doon pa lang kitang-kita mo na They are doing the same mistake again and again and again. Kaya nga lagi ko sabi, they have to accept the reality. Si VP Sara will be the next president. Gawa na lang nila ng paraan, mapa-impeach nila pag naging presidente, 'di ba? Posible 'yun. Okay, hindi ko po tinuturuan sila. Sabi, "Ba't tinuturuan mo?" Hindi naman sa gano'n. Kaya lang para lang for discussion purposes kung talagang desperado sila na hindi maupo si VP Sara, hindi po epektibo yung paninira kay Sara. Hindi na po sila talaga nagsasucceed Oh, tapos ngayon po si Trillanes pa. Irrelevant 'yan. Meron pa bang naniniwala kay Trillanes? Sa totoo lang. Dalawa lang ang naniniwala kay Trillanes, yung bayad o may sayad. Sabi nga nila. Or, yun lang, pinklawan or adik. Wala nang naniniwala diyan kay Trillanes. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na
pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts. Yan, okay. Eto ngayon ang malaking problema. Dito po delikado si BP Sara. Pag ito ay nireklamo sa ombudsman, hindi ako sa akin kung sa korte to, walang panalo to si Trillanes. Walang panalo, walang kapana-panalo to. There is no even slight chance. Kunwari, pagdididemanda to si Sara, walang kapana-panalo. Okay? Pag dumating ang panahon na ididemanda si Sara, walang kapana-panalo. Kasi wala talagang ebidensya. Obviously, paninira lang. Kaya lang iba pong story sa ombudsman. Okay? Ang ombudsman po, hawak ni Bongbong Marcos. At marami nga nagsasabi, itong Remulla Brothers, ito na ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Si Lisa, konektado kay Martin at saka sa Remulla Brothers. Si Bongbong, pangalan na lang. Title na lang. Tagasunod na lang. Makikita nyo naman eh. Diba? Pag nagsalita si Bongbong, parang wala siyang alam. Kaya nga hindi na siya pinahaharap sa media. Controlled. Laging nilalagay nila si Bongbong Marcos sa controlled environment. Wala siyang alam. Basta si Bongbong Marcos nasa happy place, yung kanyang paboritong bisyo na gagawa niya, di umano, okay na siya doon. Diba? So, ano nga asahan mo kay Boying? 'Di ba? Wag tayong wag tayong maglokohan dito. This is public knowledge. Wala tayong aasahan kay Boying. So pag kinasuhan talaga to sa ombudsman at dinesisyonan ito ni Boying, delikado. Dito po delikado talaga si BP Sara. Ito sa tingin ko, mas may problema si BP Sara kaysa sa impeachment. Dahil sa impeachment, marami pong utak ang magsasalita. Sa ombudsman, si Boying lang. Na yan, makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Dito, mali ka naman doon, Trillanes. Kasi bilyon-bilyon daw si Sara Duterte. Una, meron ba siyang bilyon? Okay, yun ang unang tanong doon eh. Eh di patunayan mo. Okay? Ngayon, kung wala kang patunay, don't try to be relevant. Kasi hindi ka nga nanalo eh. Hindi mo na nga kaya makabalik ng senator. Natsambahan mo lang yung tao before. Nagulat mo dun sa kudita-kudita mo, duwag ka naman, sumuko ka naman. So ngayon alam ng tao na supot ka na. Okay? Nagulat mo lang no, pero ngayon kita mo pati mayor hindi ka manalo. Tatry lang tong maging relevant eh. Pero yung sinasabi niya na patungkol sa wala saan niya nakuha yan, wala namang negosyo yan. Tatandaan po natin, ang lolo po ni Sara, politiko na. At si PRRD, ang tagal ng politiko. At si Sara, ang tagal na ring politiko. In short, naman wag tayong maglokohan. Kahit papaano, meron din namang naipon yan. 'Di ba? Ano ba namang gasino magkaroon ka ng negosyo? Yung vlogger nga may pera, nakakapagnegosyo eh. Politiko pa. 'Di ba? Asan ba utak nito? Kaya lang kasi ibang usapin yung bilyon-bilyon. Pero madali kasi magsalita ng bilyon-bilyon. Wala naman siyang ebidensya. Pinipilit nila yung bank account. Nasa batas po yun, may bank secrecy law tayo. 'Di ba? Ito po hindi itinatago. Kaya lang ito ay purely harassment kay yung mga pambibintang ni Trillanes is just harassment. Halatang-halata. Parang yung gustong imbestigahan yung Dolomite. Bakit nasa flood control tayo Dolomite? It's just harassment. 'Di ba? Hindi ito katulad nung kay Bongbong Marcos na dapat siya magpa-drug test. Kasi yung kay Bongbong talaga, meron talagang nagsalita. Nakita mismo, alam niya mismo, kapatid niya mismo na addict siya. Hindi yun harassment. Realidad po yun. Magkaiba po yun. Nakuha.
Mga kapatid, Next po tayo. Okay, tingnan po natin ito, Ito po yung sinabi ng ICI says, evidence insufficient to recommend charges against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Ulitin ko. Against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Insufficient to recommend charges. Naku, magagalit. Magagalit po sa inyo, ICI, si Bongbong Marcos. Hindi ba ginagamit ng diversion Ginagamit na diversion ng gobyerno ng mga magnanakaw etong mga senador dahil sila yung talagang kilala nationwide Yung mga iba namang congressman, hindi mo naman kilala yan 'di ba? Mas maraming hindi kilala diyan. So, hindi sila masyadong nakafocus doon. Ang gusto talagang kasuhan at gustong may makulong ng gobyerno etong mga artista at mga senador. Lalong-lalo na kung senador ka, tapos asawa ka pa ng artista, katulad ni Cheese. Diba? Kasi madadivert. Ngayon, ang tanong eto, hindi na sila pinaiimbestigahan. Walang sufficient evidence, sabi ng ICI. Ang tanong, si Tambi, asan? Bakit hindi kayo mag-focus kay Romualdez? Hindi nyo kaya, di ba? Takot kayo kay Saldico, takot kayo kay Romualdez dahil ituturo si Bongbong Marcos. Si Bunuan, asan na? Pagkatapos maimbestigaan, pinaalis ninyo. Sabi, babalik ng December. Magpapasko na, wala pa. Hindi pa umuwi. Bakit nakatutok kayo kung saan-saan? Dito ako asar na asar sa gobyerno Isa pa to si Trillanes, tarantado rin Yung mga katulad ng ibang congressman, pati to si Tino, kung sino-sino inaasikaso. Bakit dito kayo nakafocus? Ba't di nyo hagilapin si Bunuan? Ang laking pera niya, Si Bernardo. Ito pa. Si Sandro at saka si Cadiz. Di ba? Sinabing bagman yan. Bakit walang pumapansin kay Sandro? Si Sandro nga nagpunta sa ICI. Executive session naman. Si Cadiz, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Matagal nang kasama ng mga Marcos. Di ba? Puro diversion Kaya itong pelikula na binebenta ni Bongbong Marcos, walang bumibili. Gusto ng taong bayan, merong managot. And it's very safe to say na ang dapat managot dito yung tatlo. Saldico, Tambaluslos, at si Bongbong. Hindi gusto ng tao yung palabas. Kaya ngayon nakikita natin sa ratings, nagsasalita ang tao. Hindi nila gusto yung klaseng investigasyon na ginagawa sa Blue Ribbon, kung saan pa man. Maliwanag Diba? Ito pa, isa pa. Ito po, pag-usapan natin Ito, nagpunta po sa DOJ si Bong Revilla. Dating Senador Bong Revilla nagsumite ng counter affidavit kaugnay ng reklamong graft. Yan, si Bong Revilla. Alam mo, rin Ulitin hindi po natin pinagtatanggol si Bong Revilla. Ayaw lang natin ng diversion. Easy target po si Bong Revilla. Tatandaan po natin yan. Una, bakit? Dating may kaso. So ako naniniwala hindi bobo to si Bong Revilla. Nauulitin niya pa yung kung totoo man or hindi yung dati. Pangalawa, kalaban po to sa politika ni Boying. Sila po naglalaban sa Cavite. At balitang-balita ron, gaya na sabi ko, ang lakas ng anak nito sa Cavite. Ito si Bong Revilla, compared sa anak. Wala daw binatbat yung anak ni Boying.
So kalaban 'to. Pangatlo, namarkahan 'to kay Vice President Sara, eh. Dahil, namataan daw na nagkita sila si Vice President Sara at saka si Bong Revilla sa ibang bansa. At alam naman natin at 'to si Bong Revilla, yung kanyang mga anak ay hindi pumirma, 3 po yun, ng impeachment laban kay VP Sara. So markadong DDS 'to, 'di ba? Basta hindi nila kayang pilipitin ng leeg, hindi kayang kontrahin si Sara, haharasin. Nakita na natin 'to, ginawa nila 'to kay Pastor Kibuloy, ginawa na nila 'to kung kani-kanino. Basta namarkahan kang Duterte, yari ka. At ito pa, Cavite po, vote rich po 'yan. Napakaimportante hawakan nila ang Cavite. Malaki po ang madi-deliver ng Caviteng boto para kay VP Sara. Lalong-lalo sa Luzon. Kung tutuusin, malakas si Sara pero sa Luzon, Visayas at Mindanao, Luzon pa ang pinakamahina si Sara compared sa Visayas at Mindanao. Ang laki madi-deliver ng Cavite through Bong Revilla. So, yung sinasabi natin diversion na ginagawa nila. Bukod na sikat na asawa niya, sikat din siyang artista at malaking politiko sa lokal at sa nasyonal. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Yun ang problema dito. Kasi big fish po to si Bong Revilla. Parang ICI. Big fish si PRRD ron . Kailangan ng ICI si PRRD para maging relevant ang ICI. 'Di ba? Ang ICC. Speaking of ICC, ganito rin si Bong Revilla. Yun ang problema kasi plano tong ipakulong. Siyempre, pag napakulong, magmumukhang malinis itong gobyerno ni Bongbong Marcos dahil meron silang pinakulong na malaki. Nagreklamo pa nagsumite ng affidavit dito sa DOJ, no? Kitang-kita natin na hindi po nagtatago si Bong Revilla. Kinaharap niya to head on. Nagpapalabas siya ng ebidensya. So sana yan ang pakiusap, tingnan ng ebidensya. Ang problema po, DOJ, dati pong tao yan. Ni Boying Rimulya. Remember, SOJ po siya bago siya naging ombudsman. So lahat yung mga nakapwesto na yun, ombudsman, SILG, 'di ba? DOJ, lahat yan napwestuhan. May mga pwesto yan galing sa executive department. Lalong-lalo na iba ang galawan ng mga Rimulya. Kalaban pa to. So hindi ko alam, no? Pero tayo magsisisigaw. Ulitin na, hindi sa ito'y sa pagtatanggol. Pero huwag niyong gamitin. Sawang-sawa na ang taong bayan na ginagamit nyo ang iba para pagtakpan. Tandaan po natin ito. Marami pang lalabas na balita about Sara. Marami pang sikat ang ipakukulong. Marami pang sikat ang pagbibintangan ng kung ano-ano. Para mailihis. Dahil ang dapat nananagot ay si Saldico, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pustahan tayo, hindi kaya paabutin ng ombudsman dun sa tatlong yan. Yung tatlong Tito Vic and Joey na yan. Yung tatlong itlog na yan. Yung clowns na yan. Hindi kaya. Kaya lahat po gagamitin. Huwag tayong papayag dun.
Hindi natin sinasabi ay malinis daw. Hindi po sa ganun. May tamang panahon. Okay? Pero bakit biglang nagputukan yan ngayon? Diba? Tanungin ko kayo, kung yung mga anak ba ni Bong Revilla pumirma laban sa impeachment ni BP Sara, sa tingin nyo may kaso to? Wala to. Pinag-initan lang. Talagang nilaglag po ito si Bong Revilla para maipilit maipasok si Kiko at si Bam Aquino for the support. Tandaan po natin, nilaglag po na talaga nila to si Bong Revilla. Siya po ang nasa survey, ang taas po sa survey ni Bong Revilla. Si Kiko at si Bam wala. Hindi ko alam kung paano magic yan ni Garcia. Kahit sila nga nagsasabi, hindi nila alam paano sila nanalo. That is pleasing the enemy para maging kakampi nila. Yan yung pinklawan kaya ipinasok tong dalawa. Ang nilaglag una pa lang. Dapat nga ito panalo si Bong Revilla, hindi si Amy. Panalo po talaga sa eleksyon ito si Bong Revilla. Kaya lang nagkamali sila kay Amy. Akala nila dahil kapatid, mas mahahawakan nila sa leeg. Pero hindi pala. Siguro nagsisisi sila. Dapat pala, si Bong na lang ang pinanalo nila. Hindi si Amy. With that, we will make no further statements and we will let the legal process take its course, and that will be all. Thank you. Ito po, tingnan natin. Ito yung may connection dito. Okay? Tingnan po natin. Ito po, tingnan natin. Dito pa lang, obvious natin na lahat po ng ginagawa, lahat po ginagamit para may divert. Sabi ko nga, sikat na senador, pati nga si Vice Ganda ginamit di ba? Nagpatutsada rin yan kay PRRD. O, naalala nyo yun? Pati nga si Tito Soto, ay kita nyo, di ba? Nagagamit ng gobyerno ngayon. Kung yung iba nagagamit, katulad nila Chis, sila Bong Revilla, di ba? Nagagamit sila Jinggoy, nagagamit dahil sikat na artista to divert, sila ang pinagbibintangan. Ito naman sila Tito Soto, sila Vice Ganda, ginagamit din pro-government para maging proteksyon ng gobyerno. Diba? Iba rin kasi pagka nadadivert mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong papayag dahil marami pang lalabas na mga balita para hindi na pag-usapan. Makalimot na yung tao doon sa nakawan, sa ghost projects. Ito pa. Tingnan natin mabuti ito, ha? Ombudsman Remulla sabi, nakita ko po ito sa Facebook, naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. Diba? Ito palang kitang-kita mo na eh. Walang gagawin itong si Boying Remulla kung hindi proteksyonan si Tammy. Tanda mo, magka-frat yan dalawa. At higit sa magka-frat, maraming pera po ito si Saldico, ay si Martin Romualdez. Connected din po ito kay BP Sara. Nakikita nyo? Kasi pag si BP Sara, pagka naakusahan to si Romualdez, everything will fall down. At mananaig si BP Sara. Posibleng maipalit nga si BP Sara. So Boying will not allow that. He is not stupid to allow that. Kaya nga tama yung naririnig ko sa taong bayan na ito si Boying ay katulad nito sinasabi niya, masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. It's not, the issue here is not early. Hindi yung maaga. Kasi kahit na may lumabas na mga ebidensya kay Tamby ay hindi mo iimbestigahan, hindi mo kakasuhan, hindi mo ipakukulong. Hindi to dahil maaga pa. Itinuturo na nga si Tamby. Ilan na ang nagturo kay Tamby?
Ayaw nyo pa ring imbestigahan. Dahil sinasabi nyo, yung salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico ay hindi nagka-count dahil hindi naman nasumpaan. Yung kay Gutesa, mali naman ang pagkakasumpa patungkol doon sa notaryo na hindi naman talaga kailangan. 'Di ba? Yan ang palusot nito. Pero may nagsabi sila ang pork barrel king. Si Saldico, si Tambi at saka si Sandro. Hindi nyo ba makita? Hindi mo naman kailangan ng salaysay ng iba. Tingnan mo na lang, totoo ba may insertions? At lahat ng mga proyekto, majority ay napunta ng DPWH kay Tambi at kay Sandro. Doon na lang eh. Anong kailangan yung salaysay ng iba na kailangan nakapanumpa? Yan yung ginagawa nilang pang ano dyan, hindi nakapanumpa eh. Kaya nga hindi nila papayagan talaga si Saldico umuwi. Dahil pag umuwi yan, manunumpa na yan. They have no choice kung hindi idiin si Tambi. At pag diniin si Tambi, sigurado ituturo niyan si Bongbong Marcos. If you allow me to go down, I will let you go down also. Hindi po pwedeng hindi magdidikit-dikit yan. So, si Boying, tama yung sabi ng taong bayan. You cannot blame the people. Napoproteksyonan niya si Tambi para hindi makarating kay Bongbong Marcos. Dahil magsasalita. Kaya nga naman in full effect na yung diversion. Mga kababayan, ito po ginagawa nila. Huwag tayong papadala. Lahat po ng sikat gagamitin nila para ma-divert. It's either ibintang sa mga sikat or gamitin yung mga sikat para atakihin at magkaroon ng ibang issue. Huwag kayong papayag. Papansinin nyo una pa lang, style na nila yun. Yung may namatay sa LA, naalala nyo yun? May namatay sa LA dahil sa cocaine? Nakasama ni Lisa? Anong ginawa? Biglang pinahuli si PRRD papunta sa Dahig. Sabay na sabay po yun. I will never forget that dahil nasa Liwasang Bonifacio kami. Yan po ang usapin. Yun po ang sinasabi ng mga speaker. Doon sa rally na yun. Look at the timing. Kaya huwag tayong papayag sa ganun. Panloloko po yan. Napaka manipulative ng government ni Bongbong Marcos. But this is the good news. Wala namang naniniwala sa kanila eh. Kahit hawak nila ang karamihang sikat na mainstream media, hawak nila sa leeg. Yung mga nakaposisyon, hawak nila. Hawak pa nila ang pink. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Bumabagsak pa rin ang ekonomiya natin, ang stock exchange natin, ang investment, bumabagsak ang peso, 'di ba? Dapat ang December tumataas ang peso, pabagsak, pabulusok. Ang trust rating ni Bongbong bumabagsak. It means wala na talaga silang tiwala kay Bongbong and si Sara nananatiling mataas. Maingay lang sila dahil hawak nila ang mainstream media. Pero pagdating sa tao, wala na talagang naniniwala. That is something good. Kaya nga po ako hindi po magpapaulit-ulit po ako na huwag tayong papayag sa diversion. Kailangan managot tong tatlong to. Si Bongbong, si Martin, at si Saldico. Next po tayo. Ito pakinggan natin nirereklamo po dito yung COMELEC. Kaya sinasabi natin, delikado po ito eh. Kasi kahit anong mangyari, dito po walang tiwala talaga ang taong bayan. Lagi nilang sinasabi, Coach, kahit malakas si BP Sara sa rating, kahit ganito, ganyan, kahit naiboto ng taong bayan si Sara, ang problema, hawak nila si Garcia. Hawak nila ang COMELEC. Yeah. Talagang ang sabi sa amin, wala talagang plano si Bongbong Marcos bumaba sa 2028. Kung hindi niya man maulit yung ginawa ng tatay niya na 20 years, kailangan yung ilalagay niya ron. Talagang tao niya.
Pakinggan po natin to. Bitbit ang mga aligasyong malawak, garapal at dokumentadong irregularidad. Muling iginiit ng PDP Laban ang kanilang reiterative request, isang formal na pag-uulit ng kahilingan para sa agarang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng COMELEC sa mga anomalya noong Mayo 2025 national and local elections, pati na Yan. sa Bangsamoro polls. Yan, dapat talaga maimbestigahan itong COMELEC na ito dahil pag ito, I'm really looking forward na ang korte ay gumalaw patungkol dito. Hindi po matatapos ang problema natin. Ang taong bayan, wala nang tiwala sa COMELEC at ipaghahalal tayo ng hindi naman ibinoto ng taong bayan, delikado po talaga. Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Kaya importante itong ginagawa ni Atty. Torion. This is something serious, mga kababayan ko. This is very dangerous. Okay? Kitang-kita natin bakit si Bam, si Kiko biglang lumusot. Si Bong Revilla biglang nalaglag. Si Amy biglang umakyat. Ang dami. Doon na lang daw, di umano sa Cavite, isipin mo si Bong Revilla natalo. Cavite, teritoryo nila yan. Talo sa boto, doon pala makikita na natin. Pati itong mga Duterte, yung mga kandidato ng Duterte, ang lakas po. Ang lakas po nila. Ang dami ng galit na galit kay Bongbong Marcos. Marami pa dapat nakalusot na nasa Duterte ni. Ayon kay Attorney Israelito P. Torion, Legal Counsel ng partidong PDP Laban, walang naging aksyon ang Senado sa kanilang unang kaparehong kahilingan na isinumite noong Agosto. Na mabigyan po ng kaukulang investigasyon yung irregularities po noong 2025 national and local elections. Kaya para po mapagtuunan ito ng pansin ng ating Senado at maimbestigahan kung ano po yung mga nagagawang kamilagruhan noong nakaraang eleksyon. Alam mo, sa akin lang, Atty. Torion, hindi naman ako abogado. Hindi ko alam kung saan talaga ito dapat isampa. Pero sa akin lang, if I may, no, sabi ko nga, hindi naman tayo magaling sa batas, di ba tayo abogado? Pero kung sa Senado to isasampa, hindi ito papansinin. Remember this, lumusot din si Tito Soto at saka si Lacson, wala naman din sa survey. Di ba? So, pag pinaimbestigahan to ni Tito Soto, para silang nag-suicide. And kitang-kita naman natin kung ano ang galaw ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson sa Senado. Talagang pagkakampi nila, pagtatakpan nila. All the more yung sarili nila. Kung kakampi nga lang nila, pinagtatakpan nila kahit mali . Yung sarili pa nila, hindi nila pagtakpan. So, kung sa Senado ito, baka Atty. Torion, hindi ito umusad. Dapat siguro ito sa korte. Yun lang naman ang sa akin, Ipinunto rin ni Attorney J.B. Hinlo na mahalagang maimbestigahan ng COMELEC upang masigurong malinis at tapat ang mga susunod panghalalan. Sa isang demokrasya, dapat ang susunod na eleksyon, lalo na ito'y presidential election sa 2028, ay dapat maging malinis at katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Giit ni Torion na hindi ito simpleng reklamo. Ito anya ay usaping tumatama sa puso ng demokrasya at posibleng nakaapekto sa tunay na boses ng mga botante. Yun ang importante. Yung talagang uupo ay may mandato galing sa taong bayan. Yung uupo ay talagang boses ng taong bayan. Hindi yung boses lang ni Garcia. Kasi bakit pa tayo mag-e-election kung ang masusunod lang ay si Garcia? Diba? Kaya nga dapat imbestigahan yung COMELEC. Ang daming kalokohang nangyari dyan sa COMELEC na yan. Kitang-kita naman natin asan din ang panig ng COMELEC. Isipin mo yung youth party list, 3 nakaupo. Hindi pinaupo. Diba? Doon pa lang kita na natin. Yung talo, pinaupo. Yung panalo, hindi pinaupo. Kita na natin ang panig ng COMELEC. Doon pa lang, grave abuse na ng posisyon, ng power. Itong COMELEC, dapat talaga singilin na itong mga to. Handaan niya sila magharap ng ebidensya, pleadings at maging personal na humarap sa Blue Ribbon at Electoral Reforms Committee para tulungan ang Senado sa fact-finding at legislative process. Mayroong mga rumor na
baka hindi ito pagbigyan ng pansin. Pero sana naman ang taong bayan at ang bansa po ang ating iisipin dito. Kailangan meron tayong malinis na halalan para yung integridad ng ating halalan. No? Our people will learn to trust the results of the elections. Sa panig naman ng kampo ng Senado, inaasahang pag-aralan ni Soto at Lacson ang dokumento, lalo parehong sensitibo at kritikal ang isyung may kinalaman sa integridad ng halalan. Sinasabi. Handa raw humarap sila Atty. Torion sa Senado at sa Blue Ribbon. Comedy yan. Ginawa na nga nilang noong time show tong Blue Ribbon. Hindi na po Blue Ribbon ang tawag doon. Atty. Torion, wala ka na sa uso. Pink ribbon na yun. Pinky ribbon na. Pinky ribbon na yang Blue Ribbon, hindi na Blue Ribbon. Hawak na yan ni hindi. Ay, wag tayong maglokohan. Sige nga. Yung totoo lang. Sa tingin nyo, lagay nyo dyan sa comment section. Iimbestigahan ba sa pangunguna ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson yung COMELEC? Wala kang aasahan sa Blue Ribbon. Yung bilyong-bilyong ang nawawala eh. Pinagtatakpan nila yung mastermind yung pang COMELEC. Pag kinumpare mo, maliit yan. Diba? So, wala tayong aasahan dito sa dalawang clown na to. Wala kang aasahan dyan. Anyway, tama naman yung ginawa nila Atty. Torion. They did their part. Kung talagang abusado sa kapangyarihan itong si Tito Soto at saka si Pinky Lacson, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga eh. Of course, sila ang nakaupo. Nasa kanila ang basbas ng presidente, ano pa magagawa natin? Next po tayo. Ito po, tingnan natin isa to sa malaking diversion. Ewan ko kung ano to, pinklawan ba to, dilawan. Pero kakaiba tong kakaiba tong kwento na ito. Medyo parang may saltik eh. Sige, diversion pa more. Ruth, nilinaw ng kampo ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano na wala siyang kinalaman sa isyu ng anomalya sa flood control project sa bayan ng Nawan. Kaninang alas 10 ng umaga nang dumating sa National Bureau of Investigation Technical Intelligence Division ang vice-alkalde kasama ang kanyang abogado na si Attorney James Licayo. Matatanda ang pinadalhan ng NBI ng subpoena si Mirano para magpaliwanag sa isyu ng obstruction of justice. Dapat December 5 ang pagtugon ni Mirano sa imbitasyon ng NBI Technical Intelligence Division, pero mga abogado muna ang nagpunta dahil may lagnat daw si... Ito ang issue dito, no? Merong nahuli, naalala natin na parang taga DPWH nahuli doon sa bahay nitong si Vice Mayor Alma. Okay? So pinagpapaliwanag siya, bakit yung hinahabol ng batas nakuha, nahuli diyan sa bahay mo? Okay, pakinggan natin ang paliwanag dito si Vice Mayor Alma. Si Mirano noon. Paliwanag ng kampo ni Mirano, renter lang daw sa bahay niya sa Quezon City ang naarestong si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon noong November 23. Nakapagsumite naman daw sila ng mga dokumento na nagpapatunay na renter lamang ng bahay ni Mirano sa Quezon City si Abagon magmula pa noong October 3, 2024. Aminado naman si Mirano na naapektuhan siya nang madawit ang pangalan niya sa pagkakaresto ni Abagon. Yan, pakinggan natin umuupa lang. Di umano, etong hinahanap ng batas doon sa bahay niya at matagal na daw October. So pinag-iinitan nga etong si Vice Mayor Alma dahil nga, doon napunta sa bahay. Hindi natin malaman kung talaga bang matagal na umuupa yung doon. Di ba? Masyadong coincidence eh. Okay? Pwede naman imbestigahan yung mga kapitbahay siguro. Nakikita naman kung talagang October pa lang ay nandoon na yung kanilang suspect na hinahanap ng batas at bakit nandoon nga. Okay. Pero pakinggan natin, ito matindi dito. Itong sagot ni itong Vice Mayor na ito. 6 na buwan pa lang daw siyang nanunungkulan bilang Vice Mayor at baguhan pa sa politika, kaya hindi pa siya sanay sa mga batikos. May pabiro pang sinabi ang vice-alkalde kung bakit siya idinawit sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Bakit ka dinawit sa issue, Vice Mayor Alma? Ikaw pa, of all na baguang kang politiko, bakit ikaw? Siguro po
mukha lang din po akong artistahin po. Yun! Serious na ubuok dun. Bang artistahin. Ano nangyayari sa mga politiko natin? Dilawan ka ba? Kasi yung suit mo dilaw eh. Ay, anong nangyayari sa mga politiko natin? Ikaw ba'y tumitira din ng cocaine? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Or anong tinitira mo multivitamins? Baka nag-antibiotic ka ba? Bisayad ka. Kaya ka pinagbo. No. Dahil may issue kayo eh, di ba? Ang ginagawang diversion ng gobyerno, mga artista at mga sikat na senador. Ito naman, hindi artista pero artistahin. So ikaw ang diversion. Gago. Medyo maganda po ako eh. Yun! Pinalaki to ng nanay sa puri. Parang ako. I know what you're saying. Naisipin mo, hindi lang siya artistahin. Ha? Convince pa siya na medyo maganda siya. Sige nga, ilagay niyo, maganda ba siya? May kanya-kanya naman tayong taste, no? Pero, parang hindi. Ewan ko, may iba-iba tayong taste, ha? Sige, sige. Ruth, yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa iyo, Ruth. Pero okay, okay yung ano niya. Kasi bago siyang politiko, di ba? And para nga naman umabot ka sa mainstream media, pwede kang mag-drop eh. Maraming ganyan gumagawa sila ng mga drop na mga sasabihin. Kahit walang kakwenta-kwenta, kahit malayo sa katotohanan, kailangan mag-drop ka ng mga ganyang salita. Tapos mapuna ka ng mainstream media. Baka mamaya sikat ka na and who knows, before we know it, tumatakbo ka na ng senador, di ba? Mataas na posisyon tinatakbuhan mo, di ba? Kanya-kanyang gimmick lang yan eh. So siguro ito gimmick. Yan ang mga politiko natin. All gimmick, all optics, no substance. Okay, next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Dito ako tawang-tawa. Okay? Medyo, again, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo. Bongbong Marcos is after the optics. Kaya nga labas to ng labas ngayon. Pinapakita niya na I'm in control doon sa nakawang nangyayari sa ghost projects, and at the same time, kaya siya labas ng labas sa mga videos, pinapakita niya na hindi siya addict, hindi na siya ngumingiwi. Pero saglit na saglit lang yun eh. Baka pinigil lang yung panga. Pagkatapos nung cut, gawa ganun na. Or edited, hindi pa natin alam. Di ba? Dapat nga yan, nagpapa-interview siya. Hindi yung si Claire, Auntie Claire na sagot sa mga media. At sumagot siya. Kaya lang sa bagay, baka hindi siya makaharap sa camera matagal dahil hindi niya mapigilang gumalaw-galaw yung panga. Tatandaan po natin na ito'y pinagbintangan at nakikita nung kapatid niya na siya'y nagda-drugs talaga, to si Bongbong Marcos. So according to sa sister, pero kung ikaw ay malalim sa droga, hindi mo talaga kakayaning hindi ka magdodroga. It's a way of life na. So hindi nito mapipigil yun. Nagigets nyo? So hindi po pwede na magpapa-interview to ng matagal kasi hindi niya mapipigil yung panga. Gagalaw at gagalaw yan. May sariling utak yan. Pag ikaw ay nagko-cocaine, di umano, yung panga mo gagalaw ng kusa. Pwede mo pigilin yan maiksi lang. Okay? Pero yan ang optics pinapalabas niya. Katulad nito, I was already a geek before the word geek was invented. Geek ka o addict? Ang labong geek. Kasi yung mga alam kong geek yung parang mga nerdy, yung mga ganon. Diba? Matatalino yun. Kahit weird. Diba? Parang weird. Parang medyo weird tingnan. Parang si Kiko Barsaga. Pero matatalino. Ikaw hindi weird. Hindi ka weird. Hindi ka parang geek tingnan. Pag tinignan ka, parang luto yung utak mo. Iba, nakikita nyo, iba yung parang weird, yung parang geek. Di ba? Meron kayong mga klaseng ganon. Pero pag tinignan mo naman ng grado, tatalino, ito wala. Wala talagang, nakikita nyo. Ako para sa akin this is not to disrespect, but
a classic example of parang geek na medyo si Miriam Defensor. Pero kita mo yung yung utak. Parang nawiwirduhan ka kasi pero gano'n. Pero pag tiningnan mo yung sinasabi, ito wala. Yung mga pinagsasabi nito wala. Lutang na si Leni. Mas matindi ito, hindi lang lutang. Sunog ang utak. Kaya Bongbong Marcos, sino na namang may pakanaang bumulong sa utak mo na sabihin mo yan? Diba yun nga sinasabi kay Bongbong Marcos, hindi alam, di umano ni Bongbong, yung nakausap ko ang sabi hindi alam ni Bongbong Marcos ang totoong nangyayari. Iba na po ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Siya ay parang nagsasalita lang. Binubulungan lang kung anong sasabihin. Sasabihin lang kung anong sasabihin at gagawin. Kanino na namang pakanayang geek ka? Kasi iko-connect ko po ito Dahil itong issue na ito ay may connection po doon sa gusto niyang gawing optics. 'Di ba lumabas siya na may mga bata, mga estudyante, kabataan. Tandaan natin, yung boto kasi ng kabataan, malaki po yan. Yung mga college and fresh graduate. Yung college to, pagpalagay mong 18 to 30, malaki po yung boto na yan, 18 to 30 years old. Nagkaroon ng survey. Ang gusto nila si VP Sara. So, Bongbong Marcos is trying to win that voting bracket, yung 18 to 30. Kaya nga, gumagamit siya ng mga ganiyang salita, yung geek na, para gets ng kabataan. Hindi mo maloloko yung kabataan. Una, bakit? Sila ang apektado. Pag walang trabaho, ikaw ang sisisihin, Bongbong Marcos. Ito yung mga fresh graduate. Ito yung mga nag-aanap ng trabaho. Ito yung mga nag-i-start pa lang. Pagbagsak ng ekonomiya, sila ang unang sapul. Well, anyway, yan po yung trajectory ng optics ni Bongbong Marcos. Yan po ang binibulong sa kanya. Sige, kunin natin yung kabataan kasi nakuha na ni VP Sara. Kunin natin. Dikitan natin yung kabataan. Sa akin lang, Bongbong Marcos, kung didikitan mo yung kabataan, turuan mo na magandang asal. Baka mamaya turuan mo mag-cocaine. Baka lang naman, ako'y nagtatanong, wag naman sana. Ha? Wag naman, baka naman maturuan mo pa magdroga ito. Tapos paano ituturo? Or paano mag-shoplift? Wag naman. Wag mo naman sanang maturuan ng kaganon. Turuan mo ng kabutihang asal. Okay? Itong mga kabataang nakakasalumuha mo. Kung gusto mong gawing optics yan, sige, so be it. Basta importante, merong naaambag sa Pilipinas yung plano mong optics na yan, ha? Okay. Next po tayo. Nang dahil dyan, nagalit si Lito Lapid, nagsalita na. Sabi niya, pabor ako sa anti-political dynasty. Hindi dahil last term ko na, hindi yun May mga anak naman ako at may mga apo. Ha? Anong sustansya nito sinasabi ni Lito Lapid? Pero alam mo dapat palakpakan natin to si Lito Lapid. Palakpakan to dahil may boses na. Hindi nagsasalita to Pambira. Alam nyo, pinupush nila tong anti-dynasty law kasi yun nga, ayaw nilang makuha ng Duterte. Ayaw nila na maraming Duterte makaupo. Baka nga itong gagawin nilang anti-dynasty law na hindi, baka lalagay nila, hindi na pwede maging presidente ang isang naging anak to the 4th degree. Hindi na rin pwedeng maging presidente. Gagawa sila ng mga batas na tatama kay VP Sara. Kasi dati namang na may anti-dynasty law Bigla-bigla na lang sinulpot yan. Di ba? Dati na yan Baka mamaya dadagdagan. Ako, yan ang duda ko dyan. Delikado yan, ha? Yang anti-dynasty law na yan, kung hindi target ang Duterte,
it will specifically target VP Sara. Kung hindi man dahil Duterte. Baka sabihin doon, hindi na pwedeng tumakbo yung ibang mga kamag-anak. Pero kung presidente mismo, hindi na pwedeng maging presidente ang dati nang naging presidente ang tatay. Naku, tapos. Kasi kung anti-dynasty lang, hindi lang papasayan sa Congress. Bakit? Yung mga congressman, ang daming mga anak niyan, asawa, kamag-anak. Maraming mga kamag-anak yan na tumatakbo rin. So baka hindi ito aproban ng Congress. Nagigets nyo? Pero kung attack lang kay BP Sara na bawal lang mag-ama na maging presidente, pwedeng gawin nila yun. Kasi hindi naman sila tatamaan. Nagigets po natin. Hindi tatamaan sila mismong mga congressman. Ang tatamaan lang si BP Sara. That's how desperate they are. Babantayan po natin yan. Dapat po wag nating hayaang umabot doon. Mag-iingay tayo. Pero iyan na po eh. Ang naaalala ko po dito kung sino? Si Boying. Naalala nyo? Pinalutang lang nila yung usaping mag-o-ombudsman si Boying. Pero tinuluyan nila. Ganyan po sila. Pag ginusto nila, palulutangin muna nila and then they will try to observe ang magiging reaction ng taong bayan. Kaya nga, pag eto naman, pinalutang lang nila at hindi tayo pumalag, delikado po yan. Okay? Lalong-lalo na, ang nagsalita, may boses. Si Lito Lapid. Minsan lang magsalita, pagsalitain na natin ng may boses. Di ba? Pero, pag pinalutang nila yan, tapos yan ay tatama kay BP Sara, ready tayo mag-ingay. Gawin natin yung ano natin. Dahil ito ay, ulitin ko, ito ay hindi pagtatanggol lang kay BP Sara. Ito ay pagtatanggol sa paggamit sa kapangyarihan. Grave abuse of power ang ginagawa ng gobyerno dahil gusto lang nilang manatili sa power. Hindi dahil sa concern sila sa taong bayan. Gusto lang nilang manatili sa pwesto. Kung hindi man sila personally, yung mga bata nila gusto maupo. Dahil alam naman natin, malakas si BP Sara. Diba? Patuloy tayo maging mapagmatsyag mga kababayan. Kung mapatuloy tayo magbantay patungkol dito. Okay? So, wag nating kakalimutan. Pero ang labo mo talaga, Lito Lapid. Dapat, alam mo, hindi ka na naging senador. Yan sabi, hindi coach, maraming nagagawa yan sa Pampanga. Hindi dapat sa Pampanga na lang siya. Para ka nag-apply na karpintero, hindi ka naman marunong magkumpuni ng bahay. Marunong ka gumawa ng kotse. Di dapat doon ka, nagmekaniko ka. Parang ganun eh. Di ba yung sinasabi, hindi coach, Oli, maraming nagagawa yan sa Pampanga. Ba't sa Pampanga? Hindi dapat nag-gobernador ka doon, hindi senador. Pagdating sa senador, wala talagang silbi ito eh. Sinasabi niya, hindi naman ako magaling mag-English. Hindi po sa pag-i-English yun. Pwede ka naman pakinabang eh. Hindi, tahimik ka dyan, hindi mo malaman kung senador ka ba o hindi. Sige po, maraming salamat po. Huwag po natin kakalimutan na doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, click nyo lang yung subscribe button. Konting lambing lang po, libre naman yan, subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo muli.